Please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bagong upload ko. Maraming salamat po. That Night Kabanata 43. Shaznia's POV. Kinaumagahan, naalimpungatan ako nang maramdaman ko ang sinag ng araw na tumatama sa aking mukha. Tinabyunan ko pa iyon gamit ang unan sa kainiwas ang mukha roon. Kahit na nakapikit nagsalubong ang kilay ko nang maramdaman ko ang sobrang lambot na kama at iyong kakaibang texture ng unan. Pilit ko pang inisip kung nasaan ako. Asyuta, mura ko sa sarili ko nang mapagtantong wala nga pala ako sa bahay. Bumalikwas ako nang bangon sa kaagad na nilainggan ang katabi ko. Nakita kong tulog pa roon ang anak ko pero si mama ay wala sa tabi ko. Si Chloe naman ay mahimbing pa rin ang tulog. Nasaan na kaya yun tsaka anong nangyari kagabi? Paano ako nakarating dito? Sa pagkakaalam ko'y nagkaroon kami ng hangout kagabi, naglaro, uminom tapos. Natigilan ako nang may bigla akong maalala. Yung CR. Si Lunox. Agad akong napahawak sa labi ko. Is that a dream? Pinilig ko ang ulo ko. Ouch! Mahinang angle ko. Minasahe ko pa ang sentido ko. Shesh! Nasobrahan yata ako ng inom kagabi. Ni hindi ko maalala kung paano ako nakarating dito. Pero, totoo bang nagkahalikan kami ni Lunox o nananaginip lang ako? Hindi. Imposible. Ba't niya naman ako hahalikan? Para saan? Baka nga nananaginip lang ako. Bigla akong napalingon nang marinig ko ang pagbukas ng CR at bumungad doon si mama na bagong ligo. Good morning, ma. Inaantok na bati ko. Good morning. Kumusta pakiramdam mo? Medyo masakit po ang ulo ko, Napasobra yata ang inom ko kagabi. Ba't ka ba kasi uminom? Alam mo bang hiyang-hiya ako kay Lunox dahil sa ginawa mo? Kumunat ang noo ko. Ano pong ibig ninyong sabihin, ma? Naglakad siya papunta sa tabi ng kanyang kama saka humarap sakin. Ang himbing ng tulog mo nang dalhin ka rito ni Lunox. Nanlaki naman ang mga mata ko. Ibig po ba ninyong sabihin? Agad na tumanggo si mama. Kinarga ka ng boss mo, Shaznia. Just ko kang bata ka. Shesh. So totoo ang halik na yon. Totoong nagkasama kami kagabi. Hindi ako nananaginip. Ibig sabihin, pagkatapos ng halik na yon ay nawala na ako ng malay. Shucks. Naman, nakakahiya ka, Shaznia. Gustuhin ko mang sabunatan ang buhok ko pero hindi ko nalang ginawa dahil kaharap ko si mama. Sumilip ako sa relos ko at nanlaki ang mata ko nang mapagtantong 8:00 na ng umaga. Shesh. Late na ako. Natatarantang sabi ko. Sinundo ka ng boss mo kanina at naabutan ka niyang mahimbing ang tulog. Sinabi niyang umabsent ka na lang muna sa trabaho, ani mama. What? Mama naman. Sana ginaisenho ninyo ako. Hindi po ako pwedeng umabsent, naiiyak na sabi ko. Abay kasalanan ko bang naglasing ka ng sobra kagabi? Padabog akong naglakad papuntang CR. Naghilamos na ako't naligo. Habang naliligo ako'y hindi ko maiwasang mapaisip iyong nangyari kagabi. Ano na lang mukhang may haharap ko kay Lunox. Shesh. Hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin ang lambot ng mga labi niya at ang saya ng mga paru-parong naglalaro sa tiyan ko. Parehas ba kaming lasing kaya namin nagawa iyon? Well, just like before. Parehas din kaming lasing nang may nangyari sa amin. Posible kayang maalala niya ako sa pamamagitan ng halik na yon. Sana naman hindi. Masyado na akong nagiging padalos-dalos sa desisyon ko. Nagpapadala na ako sa emosyon ko't nakakalimutan ko na kung anong prinsipyo ko. Paano ko maiiwasang malaman ni Lunox ang totoo kung ako mismo ang nagpapalapit ng sarili ko sa kanya? About that kiss, should I confront him? Dapat bang sabihin ko na wala lang ang halik na yun dahil parehas lang naman kaming lasing? As if naman na may meaning ang kiss na yun, siya. Huwag kang asyumura. Nang natapos akong maligo ay lumabas na ako para magbihis. Sa tingin ko naman ay walang balak na pumasok itong si Chloe. Kahit na sinabi ni Lunox na umabsent ako, hindi pa rin ako aabsent. My reason is invalid.
Hindi niya kasalanan na naglasing ako, it's my personal choice kaya hindi niya dapat ay consider na a-absent ako dahil lang sa nalasing ako kagabi. Siguro'y dadaan na lang ako sa klinik ng resort na ito para humingi ng gamot sa sakit ng ulo. Buti na lang din at pinayagan ako ni mama na pumasok. Sinabi niya rin na pakiusapan ko na lang si Ryle na ihatid ako sa trabaho. Well, kailangan ko pang dumaan sa bahay dahil magbibihis pa ako. Lumabas na ako ng kwarto. Hindi ko ginawa ang sinabi ni mama na pakiusapan si Ryle dahil sa totoo lang ay nahihiya ako sa kanya. Nahihiya ako dahil pakiramdam ko'y may atraso ako sa kanya. Alam ko naman na paulanan niya ako ng tanong tungkol sa nangyari kagabi lalo na't si Lunox pala ang naghatid sa akin dito sa kwarto. Nang makalabas ako sa elevator, nanlaki ang mata ko nang makita si Lunox sa may lobby area. Nakapang office attire na ito. Akala ko ba nasa trabaho na siya? Anong ginagawa niya rito? Isasarado ko pa sana ang elevator ngunit huli na dahil dumb ako sa direksyon ko ang tingin niya. Nagkasalubong pa ang mga kilay niya nang makita niya ako. Wala na akong nagawa kundi ang lumabas ng elevator habang hila-hila ko ang maliit na malita ko. Nakita kong tumayo siya at sinalubong ako. Where are you going? Nakakunot ang noong tanong niya saka pa pinasadahan ng tingin ang dala kong malita. Uuwi na po dahil papasok ako, Mr. Monteverde, sagot ko nang hindi siya tinitingnan. I heard him hiss. I've already told your mom na hindi ka napapasok. Mr. Monteverde, papasok po ako. Ayokong natatambakan ang mga gagawin ko. Napansin ko ang pagtiim ng bagang niya. Now, he's mad. Okay. Sumabay ka na sakin. Bigla akong nataranta. Po. Hindi na kailangan, umiiling na sabi ko. Hindi pa po ako didiretso sa opisina. Dadaan pa ako sa bahay. Okay. Mabilis niyang hinablot sa akin ang maletang hawak-hawak ko sa kanya ako tinalikuran. Ah, shesh. Hinabol ko siya dahil nakita kong paalis na siya ng hotel. Paglabas ko sa main entrance ng hotel ay nadatnan ko pa siya na naglalakad na papuntang parking area. What's with the sudden action, Lunox? Halos lakad-takbo ang ginawa ko para makarating sa kanya. Napapapikit din ako sa tuwing nararamdaman ko ang pagpitik ng ugat sa ulo ko. Shesh. Nakalimutan ko tuluy na dumaan muna sa klinik para makahingi ng gamot. Aray. Sigaw ko nang natapilok ako. Dahil nakadress lang ako'y ramdam ko ang hapdi sa tuhod ko. Buti na lang at walang masyadong tao dito sa parking lot kundi, talagang nakakahiya itong nangyari sakin. Nakadress pa naman ako. Chins-check ko ang tuhod ko para makita kung may sugat ba ako pero bago ko magawa yun ay nagulat na lang ako nang makita si Lunox sa harapan ko. Nakaluhod ang isang binti nito sa kahinawakan ng tuhod ko. Mr. Monteverde, ako na po. Aray. Anggol ko nang maramdaman ang pagkirot nito. Tumayo siya saka naglakad papunta sa likod ko. Teka, anong gagawin niya? Nagulat na lang ako nang umangat na ako galing sa semento. Next thing happened ay buhat na ako ni Lunox. Ang awkward pa dahil it's a bridal carry. I'll bring you to the hospital. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Hindi na po. Sa bahay ko na lang po gagamutan iyan. Hindi naman po malalim ang sugat ko, Sa Mr. Monteverde, ibaba na rin ninyo ako. Kaya ko naman pong mag-array. Naramdaman ko na naman ang pagkirot nito. Ipinasok niya na ako sa kanyang kotse. Ilang segundo lang ang lumipas ay bumukas na ang driver's seat at bumungad doon si Lunox. Before he could start the engine ay muli akong nagsalita. Mr. Monteverde, sa bahay ninyo na lang po ako dalhin. Kaya ko na pong gamutin mag-isa to. Mag-seatbelt ka, utos niya pero hindi ko iyon pinansin. Sabihin niyo muna na sa bahay ninyo ako dadalhin. Ang naman kasi kapag sa ospital, Nanlaki ang matakot na patakip ng bibig ko nang ma-realize ko ang sinabi ko. Tinapunan niya ako ng masamang tingin. Nakita kong lumapit siya sakin. OMG. Hahalikan niya ba ako ulit? Teka naman. Hindi ko pa nga siya naitatanong tungkol sa nangyari kagabi. Why are you closing your eyes? Tanong ni Lunox. Unti-unti kong dinilat ang mga mata ko.
Nagtaka ako nang makitang maayos na itong nakaupo. Ngayon ang dinaramdaman na naka-seatbelt na ako. Ibig sabihin ba ay, ngumisi siya. Ako na ang naglagay ng seatbelt mo. But I also love the idea of kissing you again. Then he started the engine. That night Kabanata 44. Shaznia's POV. Umabot kami ng halos 2 oras sa biyahe dahil na rin sa tindi ng traffic. Buti na lang din at nakumbinsi ko si Lunox na ibaba na lang ako sa bahay kaysa iyong ideya niyang dadalhin niya pa ako sa ospital. Ang A naman kasi. Hindi naman malalim ang sugat ko tsaka masyadong malayo sa bituka. Buti sana kung napalay ako. Napapaisip din talaga ako sa biglang pagbabago ng pakikitungo ni Lunox sakin. Ano kayang nak-A niya? Ang akala ko nga'y susenjitan niya na ako kanina. Gusto ko siyang kamprantahin tungkol sa nangyari kagabi pero nauunahan ako ng hiya ko. Itinuro ko kay Lunox ang direksyon ng bahay namin, at nang maipark niya na ito ay tinanggal ko na ang seatbelt ko. Paglingon ko sa driver's seat ay wala na roon si Lunox. Nagulat na lang ako nang magbukas ang pinto sa tabi ko't nasa tabi niya na rin ang malita ko. Kaya mo na ba? Oo naman po, Mr. Monteverde, sagot ko nang nakakunot ang noo. Ano ba kasing nak-A nitong makong na ito? Hindi pa rin siya umalis sa pwesto niya hanggang sa makababa ako ng sasakyan. Ay nalalayan niya pa ako sa braso. Mr. Monteverde, kaya ko na po ang sarili ko. Pumasok na po kayo sa kumpanya ninyo. Susunod na lang po ako. Nagsalubong naman ang kilay niya. No, umiiling na sabi nito. Sabay tayong papasok. Napaawang ang bibig ko sa sinabi niya. Baka hinahanap na ho kayo roon. Shaznia, baka nakakalimutan mong sakin ka nagtatrabaho. Bamaantong hininga na lang ako sa katinalikuran siya. Wala namang masamang magtaray lalo na't wala kami sa kumpanya, di ba? Talagang na-stress na ako sa mga actions ni Lunox, ano bang trip niya? Napatigil ako sa paghakbang nang maalala kung kapag papayagan ko siyang makapasok sa bahay ay kami lang dalawa ang nasa loob. Paano kapag naulit yung nangyari kagabi? Mabilis akong napalingon sa kanya. Hindi ho kayo pwedeng pumasok. Tinapunan niya ako ng masamang tingin. And why? Bigla akong umiwas ng tingin. Kasi, makalat po kasi ang bahay namin, Mr. Monteverde. Nakakahiya po sa inyo, palusot ko sa kabinigyan siya ng hilaw na ngiti. Kung nag-aalala ka na tayo lang dalawa sa loob, wala naman akong gagawin sa'yo. Sasamahan lang kita na gamutin ang sugat mo. Are we clear? Hala. Nababasa niya kaya ang nasa isip ko. Hindi ko na lang siya pinansin sa kapaika-ikang naglakad papunta sa pintuan ng bahay namin. Si Lunox naman ay hinayaan kong hawakan ako sa braso. Totoo naman kasing masakit ang sugat ko lalo na kapag tinutuwid ko ang pagtayo ko. Nang tuluyan ko nang mabuksan ang bahay namin ay sabay na kaming pumasok ni Lunox. Hindi naman ako nahihiya sa kanya dahil sa itsura ng bahay namin. Hindi rin ito makalat dahil masyadong maayos si Mama sa mga gamit. Ayaw kasi niyang makalat. Ay nalalayan ako ni Lunox papunta sa sofa. Where's your first aid kit? Ako na ang kukuha, aniya. Hindi na ako nakipagtalo pa sa kanya dahil nararamdaman ko na naman ang pagkirot nito nang magsimula akong maglakad kanina. Kunin ninyo na lang po doon sa cabinet, Mr. Monteverde, sagot ko habang tinuturo ang cabinet sa baba kung saan nakapatong ang TV namin. Sinunod naman ni Lunox ang sinabi ko, at pagbalik niya'y daladala na nito ang first aid kit. Umupo na siya sa tabi ko, at bago ko pa man kunin sa kanya ang first aid kit ay inilayo niya na ito sakin. Itinupi niya pa ang sleeves niya bago sinimulang gamutin ang sugat ko. Unang ginawa niya ay nilinis niya ang sugat ko pagkatapos ay sa kanya ito nailagyan ng betadine. Hindi niya na rin tinakpan pa ito dahil hindi rin naman kaya ng band-aid. Habang ginagawa niya ang lahat ng yun ay nakatingin lamang ako sa kanya, sa panga niya at sa pagkunot lagi ng kanyang kilay. Kita ko rin kung paano siya kaingat at dahan-dahan sa paglagay ng gamot sa sugat ko. Ganito ba mag-alaga ang isang Lunox Monteverde? Kung ganoon, ang swerte pala ni Celestine. Tama nga naman pala ako.
May mabuting puso din naman pala ang makong na to. Does it still hurt? Tanong niya. Pinilig ko ang ulo ko para mabura iyong kung ano man ang naglalaro sa isip ko. Hindi na po masyado, Mr. Monteverde. Salamat po. How about your head? Does it hurt? Masyado kang nalasing kagabi. Nang mabanggit niya ang salitang kagabi, ay tila naramdaman ko ang pag-init ng pisngi ko. Medyo masakit po, nauutol na sagot ko hindi tumitingin sa kanya. Uminom ka na ng gamot. Have you taken your breakfast? Dahan-dahan naman akong umiling. Papasok ka ng hindi nakakain. Tumayo siya. Stay put. I'll cook for you. Nanlaki ang mata ko nang makitang naglakad na siya papuntang kusina. Mr. Monteverde, huwag na po. Kaya ko na po. Humalukip-kap siya sa kamalamig akong tiningnan. We both know that you can't work on your own for now. Just leave this to me. Tumalikod na siya sakin. Bamaantong hininga ako't walang nagawa. Bahala na nga. Hindi ko naman siya inutusan, siya din naman ang mapapagod. Gaano ba siya ka-confident sa luto niya? Marunong pala siya. Well, masaya rin pala sa pakiramdam na pinagsisilbihan ka. Umisi ako sa kaipinagpahinga ang ulo ko sa sofa. Naalimpungatan ako nang may naamoy akong pagkain. Amoy pa lang nito ay natatakam na ako. Shesh. Nakatulog pala ako, bulong ko sa sarili sa kabumangon. Lumingon ako sa kusina at sumilip doon. Nakita kong nagluluto pa ngayon si Lunox. Nakaharap ito sa stove. Sinubukan ko na ring tumayo. Mas nabawasan na ang kirot ng sugat ko kaysa kanina. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kusina kung nasaan din ang dining table namin. Habang papalapit ako sa kusina ay lalo ko lang naaamoy ang luto ni Lunox. Ano pong niluluto ninyo, Mr. Monteverde? Tanong ko dahilan para lumingon siya sa direksyon ko. Bago pa man niya ako sermonan ay muli akong nagsalita, hindi na po masyadong kumikirot ang sugat ko. Are you hungry? Nahihiyang ngumiti ako sa kanya. Medyo po. Okay. Give me 5 minutes. Nakaupo lang ako habang pinagmamasdan siya. Nakita kong kumuha siya ng bowl at nagsalin ng kanin doon. Inilapag niya iyon sa lamesa. Muli itong tumalikod sa akin at nakita kong kumuha ito ng pinggan at ng kubyertos saka ito inilapag sa harapan ko. Kayo po. Hindi po kayo kakain. Sabayan ninyo na po ako. I'm full, banggit niya habang nilalagyan ng kare-kare ang bowl na hawak niya. Pagkatapos ay inilapag niya rin ito sa harapan ko sa tabi ng kanin. Aalis na po ba kayo kaya ayaw po ninyong kumain? Umiling siya. Sinimulan ko ng lagyan ng kanin at ulam ang pinggan ko. Kahit naiilang ako sa titig ni Lunox ay pinilit ko pa ring pakalmeyan ang sarili ko sa kadahilan ng nagugutom na talaga ako. Halos matigilan ako sa lasa ng kare-kare na luto ni Lunox. Shoota! Ang sarap! Hindi ko inaasahan na ganito siya kasarap magluto. How was it? Tanong niya. Pinuya ko muna ang pagkain na nasa bibig ko sa kanilunok ito. Ang sarap ninyo po palang magluto. Sumilip ako sa relos ko. Magtatanghali na pala. Nang mapansin yata ni Lunox ang pagsilip ko sa relo ay bigla siyang nagsalita, huwag ka nang pumasok. You need to take a rest first. Tutol man ako ngunit alam kong may punto rin si Lunox. Hindi ko pa kayang pumasok ngayon lalo na't nahihirapan pa ako sa paglalakad. Kayo po. Hindi pa po ba kayo papasok? Na. I'd rather stare at you than stare at my monitor the whole day, seryosong wika niya. That night Kabanata 45. Shaznia's POV. Hindi ko lubos akalain na talagang seseryosohin ni Lunox na bantayan ako rito sa bahay. Tinawagan kasi ako ni Mama at sinabi niyang mamayang hapon pa raw sila makakauwi dahil gusto pa raw kasi makabanding ni na Mr. at Mrs. Monteverde si Shaina. Si Chloe at Brian naman daw ay umuwi na, ganoon din sina Bruno at Lucas. Si Ryle naman ay nanatili roon dahil sasamahan niya sina Mama at Shaina. Siya rin kasi ang maghahatid pa uwi kila Mama. Alam na rin ni Mama na kasama ko si Lunox sa bahay dahil nag-text daw si Lunox sa kanya. Kasalukuyan akong nasa kwarto ngayon at nagbibihis. Hinihiling ko nga na sana pagalabas ko'y wala na siya sa sofa.
Naiilang kasi ako sa presensya niya lalo na sa tuwing naaalala ko iyong nangyari sa amin kagabi. Naaasar nga ako dahil hindi naman siya mukhang bothered. Sanay na kaya siya sa ganoon. Sino-sino na kaya ang mga babaeng nakahalikan niya maliban sa akin at kay Celestine? Tsaka, totoo kayang hiwalay na silang dalawa. Kasi kung hindi totoo yon, hindi tama ang ginagawa ni Lunox sa akin ngayon. Balak niya ba na gawin akong kabit? Nagsuot lang ako ng kulay blue na t-shirt at makapal na pijama. Gusto ko ngang magsando at shorts lang, pero hindi pwede dahil nandito si Lunox. 2:00 na rin ng hapon at mamaya pa raw 4:00 ang dating nila mama. Ano naman kayang pwede naming gawin sa loob ng 2 oras? Lumabas na ako ng kwarto. Kumunat pa ang noo ko nang hindi ko nakita miski ang anino man lang ni Lunox. Pagkababa ko ng hagdan ay agad siyang hinanap ng mga mata ko. Sumilip ako sa kusina ngunit wala siya roon. Saan naman kaya nagpunta yon? Tanong ko sa sarili. Nang makarating ako sa salas ay may narinig akong boses ng lalaki sa labas ng bahay. Nang sumilip ako'y nakita kong nandoon si Lunox habang may kausap sa kanyang cellphone. Yes. I'll sign the papers tomorrow. Ikaw na muna ang bahala sa opisina. I have other important things to do today. Sa kanya ibinaba ang tawag. Bago pa man ako makapagtago ay nahuli niya na akong sumisilip sa kanya. What are you doing? Nakakunot ang kilay niyang tanong sakin. Umayos ako ng pagkakatayo. Wala naman po, umiiling na sabi ko. Hindi ko naman po narinig ang usapan ninyo. Lumapit siya sa akin saka pinagmasdan ako mula ulo hanggang paa. Hindi ka ba naiinitan sa suot mo? Hindi naman po, Mr. Monteverde. What do you wanna eat for snacks? Busog pa po ako, sagot ko sa kanya. Mr. Monteverde, hindi naman na kumikirot ang sugat ko. Baka po kasi may importante pa kayong gagawin. Ayos na po ako rito. Kaya ko na po mag-isa. Kumunat ang noo niya. No. I'll do what I've said. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Bakit po, Mr. Monteverde? Sa pagkakaalam ko, hindi niyo ho responsibilidad na samahan ako, paglutsuan ako, o gamutin ang sugat ko. Bigla siyang umiwas ng tingin sakin. Lumayo rin ito sakin at naglakad papuntang sofa. Maaari ko po bang malaman kung bakit kayo ganito? Hindi ko po kayo maintindihan. Nanatili itong tahimik at hindi man lang ako pinansin kaya nagpatuloy ako. Nabanggit ninyo ho sakin kagabi na hiwalay na kayo ni Celestine. Kaya po ba ganito kayo sakin? Pampalipas ng oras ninyo. Gamitin ako. Bigla siyang napatingin sakin. Kita ko ang pag-igting ng kanyang panga. Alam ko na sa pagkakataong ito'y galit na siya. Hindi naman ako nagpasindak sa titig niya dahil talagang nababaliw na ang utak ko sa mga tanong na siya lang din ang makakasagot. Bahala na kung sisantehin niya ako. Gusto ko lang malaman kung bakit. Gusto kong ipaintindi niya sa akin kung bakit ganito siya makitungo. Do you really think that I'm using you? Ganon talaga ako sa isip mo, Shaznia. Bakas ang pagkabigo sa tono ng pananalita niya. Kung hindi niyo ho ipapaliwanag sa akin, talagang iyon ang tatatak sa utak ko. No. There's no way I'll tell you the reason. Sarkastiko akong natawa. Nawala na isip ko na boss ko ang kausap ko. Malamang. Kasi ang totoo ang sinasabi ko. Just admit it. Pinasadahan niya ng daliri ang kanyang buhok na para bang frustrated na ito sa mga pinagsasabi ko. No. Lalo lang akong nainas ng iyon lang ang natanggap kong sagot sa kanya. Umalis na lang ho kayo. Kita kong ang pagkakagulat niya sa sinabi ko. Siguro'y hindi niya inaasahan na sasabihin ko iyon sa kanya. Shaznia, I am not using you. Lahat ng pinapakita ko sa'yo, lahat ito totoo. Bakit, Mr. Monteverde? Bakit ganito ang pinapakita ninyo sakin? Because I like you. Napaawang ang bibig ko sa sinabi niya. Sarkastiko akong tumawa. And you think na paniniwalaan ko ho kayo? Nagkasalubong ang kilay niya. I thought you want an answer from me. Tigilan ninyo ho ako, Mr. Monteverde. Ang sabihin ninyo,
Nakokonsensya lang kayo sa nagawa ninyong paghalik sa akin kagabi kaya pinapaniwala ninyo sa akin na gusto ninyo ako para manahimik ako. Tama. Sinubukan niyang lumapit sa akin ngunit umiwas ako. Saan ba nanggagaling ang mga pinagsasabi mo? Tanong niya. Dahil iyon naman talaga ang totoo, hindi ba? Kaihiwalay lang ninyo ni Celestine tapos ngayon sasabihin ninyo sa akin na gusto ninyo ako. Hindi ho ako kagaya ng mga babaeng baliw na baliw sa inyo. Umalis na lang po kayo. Magkita na lang ho tayo bukas sa kumpanya. Tinapunan ko siya ng blankong ekspresyon. Siya na may napapailing sa mga pinagsasabi ko. Hindi niya na ako pinansin sa kawalang palom na umalis na ng bahay. Nang marinig ko ang malakas na pagharurot ng sasakyan sa labas ay saka na lamang ako sumilip sa labas ng gate namin. Wala na siya. Bamantong hininga ako at bahagyang tumangala dahil ramdam ko ang pag-init sa gilid ng mga mata ko. Naglakad ako papuntang sofa sa kaumupuron. Napatulala na lang ako sa wall kung saan nakakabit ang telebisyon namin. Alam ko naman na hindi ganoon si Lunox. Alam ko sa sarili ko na hindi totoo kung ano mang nasabi ko sa kanya kanina. Nakikita ko ang sinseridad base sa mga kilos niya. Siguro hindi ko lang matanggap sa sarili ko na unti-unti ko nang nagugustuhan si Lunox at iyon ang kinatatakutan ko. Natatakot akong baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Natatakot ako na baka makakalimutan ko ang prinsipyo ko. Natatakot ako na baka sa nararamdaman kong to ay tuluyan nang mawala sa akin ang anak ko. Noong sinabi niya sa akin kanina na gusto niya ako, gustong-gusto kong maniwala pero pakiramdam ko'y pinagloloko ko lang ang sarili ko. Alam kong ang sikreto ko ang tanging pumipigil sa akin para magustuhan siya at para paniwalaan ang mga sinasabi niya. Isa rin sa pumipigil sa akin ay si Celestine. Ayoko nang masali pa sa insecurities ni Celestine. Ayokong makapagsimula ng away. Ayokong makapagsimula ng issue. Kinaumagahan ay maaga akong nagising. Kahapon ay nagtaka si mama nang makitang mag-isa na lang ako sa bahay. Sinabi ko sa kanyang may importanteng gagawin si Lunox kaya ito umalis na. Si Ryle naman ay napapansin kong tahimik. Napapansin ko rin ang bahagya niyang pag-iwas sa akin. Sa tingin ko'y kailangan ko siyang kausapin mamaya kapag sinundo niya ako sa kumpanya. Nagpaalam na ako kay mama nang marinig ko ang pagbusina ni Chloe sa labas ng gate namin. Good morning. Nakangiting bati niya sa akin. Tinaasan ko naman siya ng kilay. What's with that smile? May hindi ba ako nalalaman? Bigla namang namula ang mga pisngi niya. I think I like Lucas. Alam ko, at alam ko rin naman na gusto ka niya. Nanlaki naman ang mga mata niya. You think so? Tumanggo naman ako. Habang nasa biyahe kami ay panaybok ang bibig niya kay Lucas. Natutuwa naman akong makinig sa kanya lalo na't bago para sa akin iyong pagiging ganito ni Chloe. Nakikita ko rin kung gaano siya kasaya ngayon. Excited nga raw siyang pumasok dahil sinabi sa kanya ni Lucas kahapon na see you tomorrow. Kung si Chloe ay excited na pumasok ako na may walang ganang pumasok ngayon. Hindi dahil sa naging pagtatalo namin ni Lunox kahapon. Talagang ayoko lang talaga siyang makita ngayon. Gustuhin ko mang ikwento kay Chloe ang nangyari ay ayoko namang masira ang araw niya dahil sa akin. I don't wanna spoil her happiness. Nang bumukas na ang elevator ay lumabas na ako. Kumunat pa ang noo ko nang may makitang tasa ng kape na nasa desk ko at bouquet ng red roses na may gold leaves and with a combination of foliage and fillers. Aaminin kong ngayon lang ako nakakakita ng ganitong klaseng bouquet. Sobrang ganda nito and it really looks expensive. Kanino naman kaya galing ito? Nakita kong may maliit na card sa loob ng bouquet. Binuksan ko ang card na iyon at binasa ang note na sa loob nito. It's a handwritten note actually. When I said I like you, I meant it. Lunox M.